Napakaganda ng napakaganda nitong na 'to, interview na 'to ni Mayor Magalong. Diyan sa Senado 'to, eh. Talagang dito dinali niya rito sila Zaldico, dinali niya rito yung mga yung mga kawatan sa gobyerno. Ito, pakinggan natin yung kanyang full statement. Below the belt naman na accusation na dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Yan na, mag-aaway na tayo dyan. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But the one thing that I found out, there are actually only 3 players, main players dyan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga korap na DPWH officials, at yung mga korap din ng mga contractors. Lahat sila korap dyan. Lahat. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. Sa laki ng perang involved. There should be 5 major players. Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in is out yung dalawa. Last dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. And na-introduce nga itong blockchain sa amin. So pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan na, bakit hindi nyo i-blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibay. Nasabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter, kasi sirain pa kami. So, it's a very weak alibi, pero may rason pa rin sila. May lusot sila. I was really surprised when suddenly I was asked, or there was a press conference, without even consulting me, calling for me, and it was actually a hastily arranged press conference. Then suddenly, binabanggit na doon na, I'm not an investigator, I'm just a legal advisor. When in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor. And talaga to si Claire Castro, fake news talaga. Propagandista na ang putang ina, no? Siya, sabi nga, si Magalong siya mismo nagsasabi, puta ina yun ang designation ko eh. Yun ang trabaho ko, to investigate eh. Anong i-advise ko sa kanila? I'm there to investigate. At gusto ko mag-imbestiga. Yun nga yung panalangin niya kay Bongbong. Bongbong, bigyan mo ako ng kapangyarihan mag-imbestiga. Huhubaran ko lahat ng ito. Tapos biglang pumopropaganda na si Claire Castro nung una, sabi investigador, biglang nagsasabi na consultant lang. Investigator. Sir, there were contrasting na mga pronouncement. Kakayanin ko pa yun eh. Tatanggapin ko pa yun eh. Tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CIDG, which is true. But we took the opportunity to enter into an MOU. Nakipag-MOU kami, to our initiative. Nag-MOU kami with PNP, with forthcoming yung sa NBI, with civil engineers, with IBP, mga lawyers. Ang dami mga volunteers. Even with structural engineers, meron din with watch group with M4GG. Para at least everybody, it's a whole of the nation approach. Kasi nga overwhelming. One thing that I found out is, I anticipated that it's widespread. But the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng 1 taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a cottage industry. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented na mga projects, umaabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At ang isang mga nakikita namin doon is, why is it na ang lumalabas sa NEP for a particular district, 1-point-something million lang ang hinihingi mo? I have the records. Or 2.5 lang sa President's budget.
Then suddenly, pagkalabas dun sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? And nakita namin na talagang prevalent yung kondon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yun. So what was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakakainsulto isipin. Nakakainsulto. Okay. Balikan ko uli yung press con na yan. Nilabas. And then, suddenly, tinabi na may conflict naman ako being the mayor and at the same time being a member of the ICI. By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun na legal advisor investigator. Pero inis out na ako nun eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation na dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Yan na, mag-aaway na tayo dyan. Ano? Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Di ba? You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So nonetheless, I think I struck a nerve. No? I don't like to, expound further. Basta I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. So, I would like to end yung aking experience dyan sa ICI. But one thing that I can say is that there's no transparency. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. No? And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. Malupit yun, ha? Talagang nilaglag niya dun si, nilaglag niya dun si Aling Claire, ha? Hindi lang si Aling Claire ang binanatan niya. Oo, pati si Zaldico, binanatan niya ng maigi rito. Panoorin. Patindi ang banat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa nagbitiw na si Congressman Zaldico. Bukod dyan, nagpaliwanag din si Magalong kung bakit siya umalis sa Independent Commission for Infrastructure. Nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Pawid. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nang humarap siya sa Senado. Agad niyang binira ang nagbitiw na kongresistang si Zaldico na nasasangkot sa anomalya sa mga flood control project. Ang mukha nito ni Zaldico, sarap sampalin, no? Sarap tapak-tapakan ng hayop na tao na to, no? Tanginan to, napakayabang nito nung binabati ko si Inday Sara. Ngayon, walang hiyan to, no? Hindi raw sapat ang pagre-resign na pinalalabas pa ng mga kaalyado ni Ko na para bang sakripisyo sa bayan ang pagbibitiw nito. My God! Nagdakaw ka ng bayan kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part and it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid, hypocrisy, at nakakainsulto sa mentalidad natin Pilipino. Dapat aniyang magpaliwanag si Ko, pero hindi lang si Ko ang binanata ng alkalde. Pinatamaan din niya ang banat sa kanya ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro. Ayun. Oh. Tama nga naman. Tama naman siya dun. Imaginein mo, magnanakaw ka. Tapos gusto ka pang gawing bayani. Ganon din si Romualdez. Hindi naman gagalaw si tawag diyan, si Zaldico nang wala siyang amo. Hindi ba pinakita ko nga sa inyo yung statement ni Zaldico. I categorically deny these baseless accusations. I did not mastermind. Hindi daw siya ang mastermind ng sindikato ng Kuratong Baliling nung 2025 GAA. Oo, sabi nga niya dito, signed into law by the President, His Excellency.
Oh, so hindi daw siya ang mastermind. Kung ano, kasapakat siya, pero hindi siya mastermind. I did not mastermind, tolerate, or allow. So dito pa lang malalaman mo na kagad na talagang ano to, may kinalaman to. And inaamin niya na hindi siya ang mastermind. So merong mastermind. Sino yun? Tatlo lang naman yung mas matataas sa kanya. O dalawa lang pala yung mas mataas sa kanya. Actually, tatlo. Pero si VP Sara, which is Vice President, hindi naman kasama doon. Speaker of the House, saka presidente na eh. So doon pa lang, mga bossing, alam mo na ano, itong tao na to, kawatan talaga. Pero itong nakakainis. Ito ang nakakainis, mga bossing, ha. Sinasabi pa nila, gusto pa nilang patayuan yata ng rebulto ito. Tapos pati si Romualdez, parang gusto sabihin ng mga congressman na pinakamagaling siya na speaker. Paano? Pinayaman kayo lahat. Talagang siya pinakamagaling na speaker. So kapal-kapal ng mukha natin, ganito na inaabot ng mga kababayan natin. Halos wala nang makain sa tuwing may dilubyong nangyayari sa Pilipinas. Tapos sasabihin mo na sakripisyo ka. Sasabihin mo na isinakripisyo mo para lang sa ganito, sa ganyan, ulul. Demonyo. Ganyan ang mga demonyo at mga satanas. Ganyan ganyan nila kung paano ipagtanggol ang mga sarili nila. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang